Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kapatid Aveneds at dito lang po tayo magbibigay ng reaksyon at komentary. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Na ito ating pag-uusapan ang larawan na ito. Alam niyo ba kung bakit niya nasabi ito? Mismong si Benjamin Diokno na current governor o tagapamahala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsabi na walang threat o banta na hindi tayo makakabayad ng utang. Kaya, yung mga nagsisigawan at nagsasabi na hanggang kapu-apuhan na babayaran ng utang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay isang kasinungalingan. Isang brainwashing statement lang yun ng mga dilawan at mga... Halos yun kasi ang pinandurog nila nun eh. Diba? Yung utang ng Pilipinas, pinupukol nila sa dati nating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Hanggang sa way back elementary ata on. Hanggang yun yung tinuturo ng mga teacher natin nun guys, diba? Yung sinasabi nila masama ang mga Marcos. Para pasamain ang imahe ng ating bansang Pilipinas. Tandaan ninyo ito mga kapatid. Kaya tayo nakakautang sa World Bank, Asian Development Bank at iba pang mga bangko sa buong mundo ay dahil may mga gold reserves tayo na nagsisilbing kolateral. Yang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na $100 billion in gross international reserves. Kasali na dyan ang mga national investments ng gobyerno sa securities tax sa world market. Ipaano kung isasali pa dyan ang mga gold reserves na ipinosisyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang mga bansa upang magsisilbing reserba ng gobyerno sa habang buhay kung sakaling mga ngailangan tayo ng immediate funds. Ang collateral assets in the form of trust funds, gold reserves, and other precious metals, stocks, gold certificates, bonds, futures, at marami pang iba ay literal na mga assets ng ating bansang Pilipinas na nagiging collateral o basihan ng mga bangko para makapag-release ng loans. Walang bangkong magpapautang sa kahit sinong taong walang kakayahang magbayad sa kanila. Bago ka ma-approve sa isang loan application, kailangan mong magpakita ng proof of income o certificate of assets bilang patunay na kaya mong magbayad. And the most recognized and most respected collaterals are gold reserves. Kasi ang mga ginto, hindi yan naluluma. Kaya nga, tinagurian ng ginto na God's money dahil simula pa noong unang panahon, ang ginto na ang pinakamahalagang uri ng natural metal or natural wealth ang nagsisilbing assets ng isang tao, pamilya o kaharian at imperyo. Totoo. Para sa hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, noong taong 1950, ang base price ng isang ounce ng ginto ay $35. At noong taong 1971, nagkaroon ng Nixon shock kung saan inalis ni US President Nixon ang ginto bilang currency backup. In short, ang mga gold ay naging reserves na lamang. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ipalit ang gold sa dolyar. Kaya ang nangyari, nahawakan ng Amerika at Britanya ang monopolyo ng world market dahil ang dolyar ay naging base sa langis. Ito ang tinatawag na petrodollar system. Kaya ang Pilipinas na pinakamayaman sa gold deposits and reserves ay napailalim sa kapangyarihan ng credit-based system ng Federal Reserve. Hindi pa kasama sa mga kayamanang yan ang Philippine Ancestral Gold na sinicure ni Rizal
at yung mga Yamashita Gold na naisecure sa Pilipinas ni Yamashita at ng mga sundalong Hapones noong World War II na tinatawag na World War II loot na na-recover during the time of Marcos regime at yung mga personal na kayamanan ni Marcos na kinita niya legally mula sa mga mining firms and other gold trades and investments at marami pang iba. Kung iyong tututukan mga kapatid, sobrang yaman natin. Sa katotohanan, sa isang vlog ni Benjamin Fulford na The Weekly Geopolitical News and Analysis, mababasa sa kanyang artikulong may pamagat na Secret Financial Maneuvers Failed to Save Copenhagen Climate Summit. Ang statement na ito, the Philippines' goal will be used to write off U.S. external debts and finance a reconstruction of the U.S. industrial base. Dahil sa taong 1971, nation shock, lalong lumubo ang value ng ginto. At tuwing may pagbabanta ng economic crisis, lalong tumataas ang value ng ginto sa world market. Dahil ang pinaka-safe reserves ng mga national governments at mga investors ay ang gold assets dahil safe ang ekonomiya kapag may ginto ka. Mga kapatid, Ibig sabihin talagang malaki pondo ng Pilipinas, guys. marami ang hindi nakakaalam na dahil sa pandemya na naranasan sa buong mundo ngayon, na sa gold rush, ang mga central banks sa iba't ibang mga bansa at mga commercial, developmental, and industrial banks, pati mga national governments, ang Pilipinas, safe na safe kahit bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo dahil nakahiga tayo sa mga ginto at alam na alam yan ng United Nations. Kaya nga nabanggit ni Senator Amy Marcos na huwag matakot sa pag-utang sa World Bank dahil bukod sa zero interest tayo, alam kasi ni Amy na may mga collateral gold assets tayo sa World Bank. Kaya wala tayo dapat problemahin. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bilis-bilis tayong rilisan ng pondo ng Asian Development Bank at World Bank? Kasi may mga collateral assets or gold reserves si Ferdinand Marcos sa kanila. Hindi lang sa kanila, kundi mahigit 170 banks sa buong mundo. Hindi rin ba kayo nagtataka? Bakit malakas ang loob ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte umutang sa China? Kasi may mga gold assets si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagsisilbing kolateral sa mga bangko sa China at sa Hong Kong. Hanggang ngayon, guys, gumagana pa rin talaga yung mga naiwan na pamana sa atin ng dati nating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Baga nagagamit pa rin natin yung mga gold bar niya Log ang ekonomiya para sa ekonomiya ng bansa. ng Pilipinas noong last term of Marcos regime noong taong 1983 dahil may nakikialam sa kanyang mga ginto na deep state who control the international banking system. Ayon sa ilang mga news report mula sa New York Times, ang pagbagsak ng Twin Tower sa World Trade Center sa New York noong 2001 ay may kinalaman sa mga libu-libong toneladang ginto na nilima sa ground zero nito bago ito bumagsak. Ibinintang lang sa mga Muslim terrorist ang trahedya upang masakop nila ang Iraq at makuha ang kanilang mga gold reserves. Kaya pala 9/11, birthday ni Marcos, September 11. At ang isinisigaw ng mga tao kapag naalala ang 9/11 tragedy ay ang katagang never forget. Parehong-pareho sa mga isinisigaw ng mga dilawan at mga leftists and communists and rebels kapag pinag-uusapan ng Marcos. Never forget din ang kanilang tagline. Ayaw ng mga tao maalala si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos kasi brainwashing strategy ito ng mga global elites para kamuhian ng taong bayan si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Dahil ang totoo,
pinag-interesan nila ang kanyang mga kayamanan. Totoo. Kaya yung mga leftist, mga mangmang na asoserong nagsasabi na di na raw makakabangon ng Pilipinas mula sa utang dahil nilubog daw ni Marcos sa utang ang gobyerno hanggang kay Pangulong Duterte. At mga apo daw ng apo nila ang magbabayad nito sa pamamagitan ng kanilang mga tax ay isang malaking kasinungalingan. Panining lang sa taong bayan nang walang alam sa subject na economics at sa banking system. Buti na lang talaga may mga content na ganito guys. Kahit pa paano marami tayong nautunan at naalaman sa mga ganitong klaseng bagay pangyayari sa bansa. Mga mababang uri lang nang nilalang ang kaya nilang lukuhin. Kaya, yung mga leftist na nakapanig sa fake VP at mga dilawang politiko na palaging ganyan ang sinasabi ay halatang mga hungkag at obviously, nangninlang lang sa mga Pilipino. Mula sa mga global elitist hanggang sa ordinaryong mamamayan, ginamit nila ang issue ng utang para alipinin ang mga tao sa kanilang mga panlilinlang para pasamain ang imahe ng right-wing government. Mga kapatid, naniniwala tayo na malapit nang dumating ang panahon na ang Marcos Gold ay mabubuksan upang muling gawing dakila ang ating bansang Pilipinas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.